seconds. Here's ban. Radiant's turn to ban. Dire. Radiant ban. 10 seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to ban. Dire's ban now. 10 seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Radiant's turn to pick. Vengeful spirits. The Dire get a ban. I speak for the trees. The Dire get a ban. Ten seconds. 5 seconds remaining. Radiant's turn to ban. Radiant's turn to pick. Ten seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Ten seconds. 5 seconds remaining. Dire's turn to pick. Spirit Breaker. To pick. Grimstroke. Ten seconds. 5 seconds remaining.
Radiant's Dire's turn to pick. Ogre Magi! Pa-inform ako pag nasisira yung camera ko, ha. Sira. So, wait lang guys, kawila namin galing ano eh. Pure Golds. Pure Golds. Okay. Bootins. Wait. Alright, so good afternoon ulit guys, and we are back sa second day ng second week of Kagalig Guys Season 6. First game, Hibernate versus UGS. Bagong team to, ah. So, sunod-sunod yung laro nila Jules dito. Kagabi, dalawa rin ata sila today eh. Wait lang. Naghahabol pa tayo ng hininga. So, after nito, New GS versus Co-Blaster na. Okay, tapos Co-Blaster versus R1, tapos Polygot Sniek, Comsim Abangers. Okay. Ano yun? Okay. So, ayan nga guys, no, our first game will be Hibernate versus UGS, and mga meta heroes na naman ang meron tayo dito. Side ng Hibernate is NP, Jack, Kunkka, Ogre Magi, while their bans are Slardar, CKPA, OD, Slarks, Diaper, Draw Ranger, while sa kabilang side naman may combo sila with the Grimstroke and Doom, Spirit Breaker, Vengeful Spirit. So lahat dodoble. And kanilang bans naman ay si Barney, Muerta, Earth Spirit, Spectre, Warlock, and Ursa Warrior. Wait lang. And they are now working para sa kanilang last bans. So dalawang teams to na mataas yung win percentage, no? And I think si New GS ay wala pantalo, while si Hibernate for 2 games, while si Hibernate naman is 4-0. Last pick, this is gonna be a pause 1 na. 10 seconds. Noel Escueta, maglalaro kami sir. Alright. So tira natin baka mag-chat yung maglilinis ng ngipin ko eh. Kailangan yun. So Monkey King ang kanila magiging pause 1 dito, while si Hibernate naman waiting pa sila. So ganda yung team fight dito ng New GS, especially with the with the Monkey King. And meron silang pamboset na Spirit Breaker for the charge. Ano kaya to offlane Spirit Breaker? Mid Doom? Hibernate may mga available pa naman, no? Wala na nga pala dito yung Draw Ranger. Binandin nila dito yung Muerta. And Lycan. So tingnan natin kung offlane yan. Mukha nga. Mukha nga ang mid Lycan. Ay, wait. Eman G. Eman, ano nga ito? I think Jules will be offlane.
And kung kamid, sarin ko nga to si Jules. So, lipat na tayo sa ating second. Wait lang, medyo naguguluhan ako sa ating lineup para sa Hibernate. So, maybe Jules can go off or siya yung magiging pause 1 with the, with the summoning jutsu. Ba ako nakaka-recover So, tanghali. Maganda yung natin, yes. Walang hanggang Dota, TI, tapos ito. Tapos mas maaga matatapos yung TI. Ay. Let's see nga kung sira yung cam. Baka mamaya, sira na naman to. Ano na naman. So, game number 1. Wala nang patumpik-tumpik pa. Pakilala na natin yung mga ating players dito para sa side ng Radiant. Hibernate like ang gagamitin dito ni Jules. Sa Nature's Prophet naman para kay Eman Jakiro. Para kay Adrian. Ogre Magi naman si Tads. And Kungka. Di pa nakaka-pick. Ay, hindi. Walang pangalan. Blanco ang kanyang Blanco ang kanyang pro name. Well, sa kabila naman, New GS ay gagamitin ni Nash itong si Monkey King. Vengeful naman para dito kay 37cs500.com. Spirit Breaker naman kay Gian. Doom naman dito para kay Yops, Evan, and Grimstroke para kay Jam. So, yung iba-iba yung mga pro team natin dito, no? So, kompleto ba itong set dito ni Jules? Mukhang talagang kompleto nga. So, shoutout sa mama ko. She's watching. Yes. Alright. 3, 2, 1. Adios. Да? Нет. Да? Нет. So, ito ata yung Eman. Wait lang. Blanco So, tawagin na lang natin siyang Kungka. Kaya Kungka will be mid. I think itong Nature's Prophet will play position 1. And Jules will go for an off-lane Lycan. So, durugan nga kanila magiging teamfight dito pero mas malakas sa pick-ups naman itong side ng Hibernate. Well, sa kabilang side naman is mas papaboran ko ang lineup dito ng New GS in terms of teamfight. Pero that is only until wala pang Aghanims and Tidal Wave itong Kungka. No? So, sobrang laki ng boss set itong Kungka when he already have those skills na. And also yung rin natin, hindi natin pwedeng maliitin dito yung damage na po-provide ng Jakiro. Pero syempre, masyado pang maaga for them to, for us to judge kung anong dapat mangyari. Pero dyan nga, andito si Noah. Goodness. 3, 2, 1. Adios. Eita! Hello, Gracia. Eita! So, while on the post tayo, no? Panayin na natin yung mga games natin for today. Ang, wait lang. Mali ata to. Asa na ba? So, ang games natin for today is gonna be Hibernate, UGS, New GS, Co-Blaster R1, Polygon, Snyek, Omsim, Mabangers, Noob Gods, Kalag. Kabila naman kay Jason is Snyek, Barangay Tagay, Aga 7, Team Black, Undrafted, Highly Suspicious, Hibernate,
Unob, Rank Down, Undecided, and TSY na dating OG. Yun. So, let's see if rinig nila yung ating ano dito no open mic. Hello? Hello? Rinig ba ako lahat? Rinig ba ako all? You can't improve until you make mistakes. Rinig ba ako? Rinig. Rinig. Narinig mo ba? Sir, rinig. Inaano ko yung ano in-game voice. Nung nakaraan kasi rinig pati nung magkabilang team Enough ko muna. Steam voice settings. Okay. Alright. Dito na lang. Yan. Narinig ba ako? Sir, rinig. So, inaayos lang daw guys yung camera sa Teams. Kasi mukhang nag-crash yung Teams ng isa sa Hibernate. Uuhaw ako agad Ayayoy. Artista. Karawa? Parang last year pa yung ipin mo. Hindi. Ngayon pa lang ako magpapalinis nga sa tanang buhay ko Sabi, parang natatanda ko, sinabi mo dati magpapaano ka Hindi, ano yun? Bunot. Yung last year. Habunot. Ngayon linis sa tropa. Tropang nag-aaral lang dentistry pa libre. Libre naman tayo sa sa IntelliCare mga accredited. Malayo Sir Noah Malayo. Medyo masakit sa pamasahe. Saka minsan yung ibang dentist na clinic, may parang limit. may limit sila sa pwedeng gamitin sa card. Dalawang bunot ata. Tsaka yung linis naman every 6 months. Ngayon dito lang, tapat bahay lang. Inaya ko nung nakarang araw Bahay lang ba yan? Inaya ko nakarang araw Okay na yan, lapit lang pala Sabi ko, sige. Ayan na, ready na daw sila. Ayun, start na daw. Malugbugan na. So, ayun na guys, tapos sa atin ang pagpapakilala dito. Idol Strawberry Jam for the win. Let's go. Tumbler Ski, Card Play, Carlo of Nictine, Abyss, JLHF, go for the win, New G's. Ha. So, wala, matatalo dito yung Hibernate. Di kasi naglaro si Michelle. So, ito yung dapat pinalaro nila si walang fan base dapat pinalaro nila si Michelle dito Sa kabilang side naman, si Tessa naman dapat yung maglaro ron para manalo sila. Pero 5-man S2D para dito sa UGS. Bottom lane ang kanilang magiging target dito. Monkey King nagpapanggap na puno na naglalakad. At mukhang wala naman sila matatanaw dyan. While kabilang side naman ng Hibernate dito is nandun lang sa top rune. Top power rune sa may river. Ang pupuntahan nila yan. 30 seconds to battle. So, Jules pa rin natin magiging post 1 dito sa Laika na. Pero tingnan natin, hindi pa lumalabas ng laning phase. Yan play Nature's Prophet. Pero ayun, bumalik ang New GS sa kanilang teritoryo rito. 15 seconds bago maglabasan ng bounty rune and meron na kang offensive wards kagad dito. Yan na tayo ang New GS. Titingnan natin. Mukhang makukuha rin nila dito. Merong Lycan Wolf. May na-disconnect in autopause. Disconnected na po mga kaibigan. Autopause yun Autopause by Dota 2. Wala kasi si Michelle kaya nagkakaganito Nasisira yung Dota Dapat nandito si Ate Mitch Ay.
Larong-laro na yung New GS dito, guys. Galit na yung Monkey King, oh. Yappy. Yung player o yung hero? So, wait nyo lang. Да? 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 Нет. What in God's green earth is happening right now? Wala pa rin nangyayari. Holy moly! Palmado na naman tayo dito. Mukhang kaya i-start lang din ng kabilang game dito. Nakungka pa talaga yung nadisi sa kanila. Tulog pa yung kungka. Naantok. Pero yun nga guys, Kamusta yung no. mga nakas mo kahapon? Goods naman. Lalo, daming default. Pero, dami Daming default eh. Si Jason ang wala namang bago dyan. bugbog eh. Ay. Pero Parang ano nga bang mas laro? okay one game na lang, no? Per match. Oo, Sir Noah, mas mabilis. At saka ganun din naman eh. Minsan lang tayo mag all one dati. Oo. Madalas 2-0 talaga eh. So, moving forward, ganito na lang. At saka di rin ang dami. tayo Pagod. Ang daming teams. Ilan yung total games? Oo, kaya nga 121. binawasan, ang dami. Sabi ko. Pinasok pa tayo ng 121 games sa elims. Wala pa dun yung playoffs. Wala pang playoffs. Durugan talaga. Saka at least ganito, chill lang pagkatapos di goods na. Oo, ano na nangyayari rito? Ang aga natin mag-start, mukhang dito pa na-delay. Artist, Dalawang Dota server, may issue no? yung simula nung paglabas nung Sir Noah, paglabas nung tawag dyan, yung compendium. Tapos nagkaroon ng mga bugs dun sa bagong patches. Kaya yun, nagkakaloko-loko. Shoutout kay Jules at Yoshi. Hindi na bumili ng compendium eh. Ang pangit eh. Bakit? Walang kwenta eh. Kaya baba tuloy ng price pool. Ang yung loading screen tapos yung HUD lang, anong gagawin mo? Parang dan trip lang to si Valve eh. Daw sila, maglalabas sila ng bago, di ba? Pagkatapos daw ng TA, pero yung kita doon sa kanila na. Di na nila i-distribute yun sa price pool. Kung sakali maglalabas sila. Yun lang. Comment si Dave Saito, Sir Noah, baka pwede na ako bumalik Cogni. Ito pinaka-na-miss ko. Bumalik ka na, ikaw itong ayaw bumalik eh. Pwede ka na bumalik, tagal-tagal na eh. Tapos si Parang Sean. naman tayong hiring. Parati ba? Parang minsan lang. Marami tayong hiring. Ang konti, parang Sa account. minimal lang yung nakikita ko sana yung referrals PH. Nag-comment si Sean. Ay, wala si Michelle. Ano ba yan? Lucky Charm gone. Saito, bumalik ka na daw. Pati si Kevin Tabuena, bumalik ka na daw. Si Kebsan dapat bumalik. Para para may tatalo ala Burge. Nawala siya eh. Na-DC. Baka pati. Disconnect sa Earth. Baka nawala ng net to. Hindi po nasagot. Aroy. Wala ng net. Max natin 30 minutes waiting ha. Ilang minutes na yon? Timestamp ba tayo ng DC? Tingin ko kanina sa 15. 15. 2:15?
Hmm. Eto, Kasama na yung 45 ano. 10 minutes. Kasama na yung unang post. Okay, 20 minutes pa. Nag-chat si Jules, sabi, pre, pwede paglaruin si Michelle na wala yung isa namin kahit same pick. Decision mo, Sir Noah. Wala na, di na pwede. Di na daw. Pwede, nag-start na eh. Dapat kasi si Michelle na nung una, binago niyo pa eh. Naalagi na si Michelle kanina eh. Kaya nga, nandun na eh. Sabi na si Michelle palaruin eh. Kachat ko din si Jules kanina eh. Verge Austria, yung Lycan may kasalanan yan. Sinipa ni Jules yung saksakan. Last 10 minutes, Sir Noah, no? Wala pa naman silang talo. 35. Okay lang yan, para magkaroon naman kayo ng ano. Kayang-kaya nyo naman yan eh. 4v5. Uy, ayan na, reconnected. Takot na takot yung tao sa bahay makita sa camera eh. Nagpalit ka na ba, Mel, ng ano mo? Ng build mo, ng PC? Hindi pa, Sir Noah, gusto ko na nga eh. Nagpalit ka na ba? Gusto ko na nga eh. Sayang kasi yung sayang kasi yung luma eh, wala pang gagamit. Saka na siguro pag natuto na Wala pang mag-Roblox gagamit. yung anak ko. pang Roblox. Para may magamit naman tong PC na may paggamitan naman. Pag binenta ko kasi, grabe na yung baba ng value. So parang sayang. Kasi benta mo, gamitin mo na, paggamit mo na lang pagka Pero yung video card ko nung era ng pandemic, 30k. Ngayon, 10k na lang. Kaya, Talaga. wag na lang. Ayan na. Ayan na, bumalik na. Muntik-muntik ka na. At Nash pa, kukuha nga yung bounty dito sa may bottom. May dun sa side ng Radiant dito. Sa Junes nga magpo-post 1 dito. While post 3 naman, yung Nature's Prophet ni Eman G. Ayun nga, magmi-mid nga rito. And SB ang magiging offlane. So, Rush Agrim Scepter tong Spirit Breaker ito. So, malakas ito makaboset. Good top lane naman natin, medyo makati. Nature's Prophet na merong Blightstone with the Ogre Magi na merong Ignite. And yan nga kaharaping dilubyo ngayon ng makiking na medyo malambot. May sa mid lane naman dalawang Makunat at Macho ang maghaharap. Ayun. Medyo kalmado pa pero maganda ang gaya nga na sabi natin kanina dito. Dito medyo maganda nga ang magiging early game to mid game team fights ng News G because of their lineup na merong Doom plus the Grimstroke na merong Soulbind and most of their skills nadodoble nga ng Soulbind. Pero malakas sa pick up naman dito yung Hibernate because of their Nature's Prophet and also yung kanilang Kunkka alongside with the Laika na merong Shapeshift. Pero chill pa lang lahat, harasan lang ng harasan dito. And si Nash hindi ganong maka-abante because of the Ignite and also yung right click power nitong Nature's Prophet. Mid lane medyo nakakalamang against sa Kunkka in terms of CS. Yan at tamang chill lang. Ulit sila lahat. So yun nga magiging build dito ni Kunkka pero Church magagamit dito sa Jakiro pero panakot lang yon. Dual Breath magagamit, walang gano'ng magiging epekto. So yun nga, gaya nga nasabi natin kanina kung mag-hem of overload itong si Lycan. So summoning technique plus the Trent Protect Trent or Nature's Call nitong Trent talagang pushing power is the key para daw sa side ng Hibernate. So titingnan natin kung magiging maganda nga yung magiging plano nila dito. And medyo mahihirapan nga mag-clear itong new GS dito sa mga
summoning jutsu. Bakit New GS? New G's yan. New G's ba yan? O yan yung mahirap pag ano eh. G's. New G's pala yun eh. Diyos ko kasi may uppercase kasi sa G. New G's. Yung pala yun. Pandin lang yan lang nila yan. Ang dami New G's namang... talaga yan. Diyos ko po. New G's pala yun. Ang hirap pag walang alam eh. Pero wait lang, yung charge hindi matutuloy. Na-stop out. Ayun, sayang yung damage. Control laban sa control lang top lane dito ng dalawang teams eh, na din nila pinapalo yan to control di ano no, to control yung tong mga creeps ng kalaban ng isa't isa. Pero nako, torrent di tatama. Yung banner makukuha ng Kunkka. Masasapok nako, delikado lagay ng Kunkka dito. Meron na ata tayong first blood at ayon na sunog yung Kunkka dito kay Evan sa kanyang Doombringer. Napukpok ng kutsilyo. Pero ayun nga, Nash medyo nahihirapan dito sa may top lane because of the ignite ha. And Jules konti na lang para sa kanyang Dominator. And mapapapul pa itong Jakiro. Wala pang kumukuha dito ng water rune ha. Hindi naman nila kailangan to eh. And now Kunkka will need it because meron na nga siyang bote rito. Chill lang ulit. Chill. Top lane. So medyo nakaka-pre-lane dito si ano medyo nakaka-pre-lane dito ni Chess Prophet and si Nash ang nakukuha niya na lang is yung small jungle galing sa pool. Maganda nagiging lamang niya or maganda nagiging lamang dito ng Hibernate in terms of post 1 matchup sa CS. Bench pool ako po. Nabibigyan, matatamaan, madidi na yan. Itong Banky King kahit nagamit niya na yung kanyang ano rito, Boundless Strike. Mid lane again, delikado na naman yung lagay dito ng Kunkka. Nasusunog siya ng nasusunog dito sa Doombringer sa mid lane. So, andyan na naman nga. Eman, meron ng power treads dito. Medyo makati na yung kanyang right click. Agay. Plus the DPS ng Ignite. Yung level 5 na rito with the 31 CS. And mid lane naman dito na doom na nga si Kunkka. At mukhang hayaan niya ng mamatay yan. Pero tadsaan dito para sana i-deny itong Kunkka. Pero magiging successful pa. Nako, mabubuhay pa yung Kunkka. At si Adrian ang namatay dito sa bottom lane. Nabuhay naman yung Kunkka. Pero si Jules dito pumapalo. Pero hahayaan niya na lang yung dalawang kalaban dito sa side ng UGs. And Kunkka nabuhay pa. Napakagandang save or panakot na ginawa ng Hibernate doon para hindi mamatay dito yung Kunkka. Nabuo na naman yung kanyang buhay. So that is a doom wasted para rito kay Evan sa kanyang Doombringer. Haste makukuha dito ni Kunkka pero wala pa siyang barko rito pero bottom lane mukhang nagkakagulo pero hindi pala. So may nagkakapingan nga dito Nature's Prophet. Mai-stand, matatalonan. Bounding Strike is not available. Pero Blood Grenade magagamit. Makukulong ngayon si Nash. At nako, mapapagata sila rito. Bounding Strike tatamaan. Pero mapapalo nga siya ni Nash dito with the Jingu Mastery. And mid lane naman natin yung Doom. Makadala target dito. Wala na rin barko. Doombringer hindi pa ata mamamatay. At si Dad Sata ang unang dadapa. At mukhang susundan naman ito nitong ni Jump pero mapapalo siya ng Doom to have a mini stun pero makukuha niya pa rin yung kill dito sa Grimstroke. So support ang makukuha nila doon. 4-1 sa kalamangan ng New G's in terms of kill pero lamang pa rin ng bahagya in terms of net worth itong Hibernate. So back to farming pero sandali lang ma-X-mark si Kunkka dito with the Torrent. Yun doon pala yung na-X-mark. Plus the Torrent with the help of Adrian to secure the kill dito kay Evan. And ayun nga, Jules still pre-farming pa rin kahit na nabugbog o napatay itong si Adrian dito sa bottom lane. And Nash, medyo hirap pa rin siya sa laning pero meron siyang kills dito na isa.
Nakapaghugas na si Verge. Pero yun nga, na ano niya. Gusto niyang i-dodge tong Ignite, di niya na-dodge. Dun sa Mischief. And Adrian, makukuha nga yung bounty rune dito sa ano, sa may top lane, pero makukulong. May sprout itong si Nash. Wala pa nga lang backup dahil yung Jakiro medyo matagal pa. Hindi pa rin ulit madadodge dito yung Ignite. Op, Jingo Mastery. Wala pa rin. Yan, makukuha because of the bounty strike. Yan, let's see ang wards dito, pero sandali lang, ando na nga, hinahabol dito si Gian with the shape-shift itong si Jules, pero ang trip niya ngayon ay si Jam dahil malambot. Shape-shift, medyo matagal pa bago mawala, pero tatakas na dito yung Lycan, pero hindi, joke lang pala, lilikod lang ako at papatayin pa rin ni Jules up itong si Grimstroke with his summoning technique. Yung kanyang ano rito, medyo makata yung raider niya. So mamamatay din 3 heroes dito, or 2 heroes pa na New Jays sa top lane. Yung kanilang core, position 1 with Vengeful, mamatay dito kina Eman sa may top lane with the help of Jakiro na naman. And yung mid lane naman natin, Eman, may available yung kanyang Doom, pero magagamit niya na, andyan na, magagamit niya na nga, pero hindi niya na nga rin masusundan pa after the Doom itong kanyang attempt to kill itong Kunkka. So masasayang na naman yung kanyang Doom dito sa Kunkka. This is gonna be the second time na nagamit niya yung Doom without killing. Itong mid lane ng Hibernate and tier 1 tower will fall down dito sa top. Junes, medyo malayo pa para sa kanyang Helm of Overlord. Nakakabulol. So, Eman dito, konti na lang din para sa kanyang Orchid of Malevolence. So, ako, bottom lane, Jules, medyo delikado lagay. Pero yung mga alaga niyang itik, ang pumapatay sa mga supports dito ng New Jays and Gian. Nasa delikadong lagay. Eh, nasa top lane naman mamamatay yung Vengeful Spirit sa kamay ng Kunkka. So, 7 seconds para sa shake. Hindi makarotate yung Doom dito dahil wala siya palaging doon. Pero ayun na naman nga, yung Monkey King will also fall down dito sa top lane. And dito nga rin si Evan, humabol pa, kaso wala siyang magawa. Lahat ng skills niya ay cooldown, especially the Doom. And Stroke of Fate, tatama rito sa Kunkka, babagal nga siya. Habol pa ba siya dito kay Evan? Touch dito, delikado na kayo, mai-stun niya itong si Grimstroke na merong Inkswell. Dalawa tatamaan doon. Ang Stroke of Fate, Touch, mamamatay na rin. Pero TTP out itong Kunkka, hindi available yung Infernal Blade ng Doom to cancel the TP. And 2 heroes doon mawawala para sa side ng Hibernate. 8-6 lamang ng 5k gold ditong Hibernate 10 minutes into the game. Ayun nga, the first rotation ni Evan, muntik pang maboset, pero buti nakakuha sila ng kill doon. Yung 2 support ng Hibernate ang nakuha nila. So quick item check tayo dito. Lycan, recipe na lang para sa kanyang Helm of the Overlord. So that's gonna be 1-3 na lang, pero sandali lang, Evan ang kinakalanta. Muntik na sa masamang masamang dito, pero muntik na nga siyang hindi mamatay doon. Susundan pa nitong Vengeful Spirit, killing spree para kay Eman. Na-charge magagamit dito ni Gian. Ako po, delikado lagay mo dyan. 4 na heroes yung naandyan, kapatid. Nether Strike hindi na nga tatama, pero mamamatay pa rin si Eman doon. Soulbind magagamit dito sa 2 heroes ng Hibernate. Kung pati ang Ogre Magi, pero walang kasunod doon after the Soulbind dahil siya na lang yung nag-iisa doon. Stroke of Fate hindi na rin magagamit. Na 2 patay doon, bali 3 including the Doombringer. Na medyo hindi na nga nagiging maganda ang nangyayari para sa side ng New Jays. Isa-isa silang nawawala. Na nagkakaroon ng participation sa kills itong Lycan. Na 4-0-3 na nga siya rito, mga kaibigan. And ang ating Kunkka is already blade mail na rin. 12 minutes into the game with face boots and bracers. So madadagdagan pa yung kunat nitong Kunkka. So Lycan, ayan ang kanyang Helm of the Overlord. Pinapadala na ka. Pero mid lane na naman ang trip dito ngayon ng Kunkka. X-Mark, aabot ba? Level 3. Andyan na nga ang Torrent Plus. Pero nagpabilis
Hindi naabutan. Ang Doom, available pero magagamit niya pa yan yung Soulbind. Hindi rin available pero ayun, nabitawan na kayo Doom. Touch, mamamatay na nga rin. Susunod na nga yung Kunkka dito. Buhay pa rin yung Doom pero Gian mamamatay na after using. Ay hindi, yung ano pala yun, yung Jakiro, nalito na. Si Jules makakatakas pa with the TP pero mega kill. Doon si Jules by killing the Vengeful Spirit. It's gonna be 3-1. Goods na goods din yan para sa New G's ha. Vengeful lang nawala. Some friends. While killing 3 heroes of the Hibernate. So ayun. Medyo nakabawi-bawi rito yung ibang heroes ng New G's. So BKB ang magiging first item ngayon ng Doom with the Vanguard. And up na nga ang ano rito, Orchid of Malevolence ng Nature's Prophet. Like natin, andyan na yung ancient na alaga niya. Hinahapo pa ako ng hininga. So recipe na lang ang kulang para sa Doom for him to complete itong kanyang BKB. Like a drunk sailor. So ano na nga, medyo kalmado pa ang lahat dito mga kaibigan. Kalmado na naman 3-man smoke para rito sa 3 heroes ng Hibernate, Jack, Kunkka, and Ogre Magi. So they are looking for someone here and they already saw itong Monkey King X-Mark na andyan na nga plus the Torrent plus the Barko and also yung Orchid, Sagasa, and Kunkka will be taking the kill dito sa Monkey King. So, wala talagang kawala, walang pan-dispel doon. Pero dito naman sa mid lane, Jules ang talagang kumakain dito sa mga supports ng New G's. 2 heroes na o 3 heroes na ang napatay dito sa New G's. And Jam, susunod na rin. Spirit Breaker dito, medyo malayo pa sa pangarap niyang Octarine Core. Hindi na talaga nag-scale up dito yung Hibernate because 3 lanes or 3 wins are in favor para rito sa Hibernate. Naka-charge ngayon si Eman dito, wala siyang panakas dahil 4 na heroes ang mahabal sa kanya. Nandiyan na yung charge, Nether Strike is available, Magic Missile susundan pa plus the Boundless Strike. And grabe namang stun yun, hindi na pinagising itong offlane ng Hibernate. And 4-man smoke will be coming dito sa New GS. Available ang Doom. Soulbind will be available in 15 seconds and now they are charging Jules dito. Pero nandito si Tadeo para tulungan yung kanyang tropa. Shapeshift hindi pa rin available in 40 seconds pero ando na nga yung pasabog, yung papoy. Wukong Skuman magagamit Jules. Medyo makunat, madudum siya rito pero mamamatay pa rin siya. Mukhang susunod na nga rin si Tadeo rito mga kapatid. At ayun, sulit na sulit talaga pero mamamatay pa rin dito si Spirit Breaker dahil sa mga summon ng Jutsu nito ni Jules. Nakabawi siya doon kahit pa paano pero mamamatay pa rin siya ron. Doom and Wukong Skuman magagamit doon sa pag-kill sa 2 heroes ng Hibernate. And BKB is now up para dito sa Doombringer and dagger ang kanya magiging next item. And Rod of Athos is available now para sa Nature's Prophet. And Jakiro, recipe na lang para sa kanyang para sa kanyang 4-stop. While itong Clyker naman is almost there para sa kanyang AC. So kalahati na lang ang kanyang kulang to complete that. Grimstroke meron na rin 4-stop dito. Vengeful Spirit naman, Glimmerscape ang kanyang magiging next item. Spirit Breaker malayo-layo pa for his Octarine Core. And another smoke naman dito para sa Hibernate. Clear sailing now. Kita ba nila dito sa Vengeful? Matatanaw ba nila? Medyo gabi dito guys Hindi nila kita yan. Pero na-break na nga yung smoke dito ng Kunkka. Inkswell magagamit, pampabilis. And alam nila na meron nakapupunta rito. Madede-word yung words sa may jungle. Itong New G's. And kalmado na naman. Ito ko i-cab there to tower. Mababasag na rito ng Hibernate sa mid lane. And Roshan is still up. 17 minutes into the game. Wala pa rin kumukuha ng Roshan medyo kaya na nila yan. The dragon has been awakened. Pero nako, Doom
magpapanggap na puno rito. Hindi siya kita. Pero kita yung mga kalaban niya because of the wards dito sa kanilang triangle. And he is aware na meron niyang tao doon, pero matatanaw rin naman siya ng wards dito ng Radiant. Pero tier 2 ng bottom lane ng kanilang magiging target. Available ang Dragon. Naku, mabilis lang to. Ayun, oh. Agoy. Wala pang minus armor yan, pero ito, may nagtitipi mukhang papalagay nila. Doom manggagaling din sa may likuran, maiisan, hindi pa nabibitawan sa Olvine. Dalawa, isa pa lang ang tatamaan dito, pero buhay pa rin. Itong Lycan Doom natamaan na nga. Itong si Lycanthropy, pero wala pa rin. Hindi pa rin yung magiging ina para makasurvive siya. Isang hero na mamatay dito sa side ng Hibernate, which is yung kanilang post 1. Dinugo nila itong Doombringer, walang tatamaan ng Ice Pot, pero ayun, naswap niya sarili para matamaan siya ng Ice Pot doon, mga kaibigan. Pero ando na, tumalo na nga sila dito, wala pa siyang BKB, medyo malapot pa siya. Wukong Skuman, basag na nga rin dito, pero pamamatay. Itong Monkey King, dalawa ang exchange dito ng hero kills. Patay na rin si Evan dito, gawin mo ng 3 Ice Pot, tatamaan yung Spirit Breaker. Delikadong kanyang kalagayan, mai-stand with na multicast si Adrian ng makakuha ng kill, while yung Kuka makakapag-X-Mark naman dito sa Grimstroke. And I think that's enough para maubos ang linya ng New G's dito. And dalawa lang ang nakuha nilang kill. And yun pa, yung offlane at kanilang post 1. Pero goods na goods pa rin sila sa lineup because of that. And ayun, nandito pa rin naman yung presence ng Lycan because of the Asian Black Dragon. Pero ayun nga, naubos nila yung New G's doon. Kinulang talaga sila sa BKB. Ang daming ano nito. Ang daming magic damage pa rin dito ng Hibernate. So, ayun na nga guys. Medyo napaganda pa nga ron yung naging lagay sa Hibernate. So namatay si Jules. Nabuhos kasi sa kanya lahat. Pero Charge magagamit ito kay Adrian. Habol, dalawang heroes ngayon ng New G's. Pero ang matatamaan muna ng Charge, walang iba kundi ito si Kunkka. Doom is not available. Pero naku, dalawa tinamaan ng Ice Pat pass sa swap out. Itong Shadow, itong Spirit Breaker. Pero napakagandang tatlo, naksagasaan ng barko. MP, delikado pa rin yung lagay. And Grimstroke, susundan na rin triple kill para dito kay Eman at ng paggap na puno. Itong Monkey King nagtatatalon, nagmukhang rabbit. Dire's top tower is about to take Nakatakas na nga, makakatakas pa. X-Mark, muntik na. Torrent ang makakas doon. Pero yun, nakatakas kayong Monkey King. Pero mabubuhay kagad dito yung dalawang heroes ng New G's. Fortification magagamit both sides. Pero mas magtatagal yung sa tower dito. Pero Eman nandyan na nga with his summoning technique na nauubos na rin. Pero nag-solo Roshan muna dito sa Jules, ha? With his Black Ancient Dragon. Oh, sheesh. So, hindi sila makakakuha ng tier 3 tower. Kasi mga low level sila and they need to, or they can spawn early, no? And 20 minutes into the game, 26 to 15. 12k gold advantage para sa Hibernate dito. Heart of Taras is now available para sa Kunkka. And Lycan is only 800 gold away para sa kanyang recipe, sa kanyang Assault Kiras. So, ang kailangan dito ng New G's, maybe a BKB para dito sa Monkey King. And also, another pakunat item para sa Doombringer. Maybe a Shiva's Guard. He can also build yung yung anong tawag doon? Medyo nalimutan ko na. Yung Sanj. Ayun, Heaven's Albert. Para meron siyang kunat. And also to mabosit din itong Lycan ng bahagya. Kaso kasi dami din dami pa rin pumapalo. Masakit pa rin yung palo ng mga alagang itik. Nung wolf form pati nung itong Ancient Black Dragon. Aray. Pero kailangan ng Monkey King dito is extra survivability, no? Na makakapalo siya ng walang nangyayari sa kanya. Pero makati na itong Nature's Prophet din. Buo na yung kanyang rito. Glipner. And ayun nga, Shibas ang magiging next item dito ng Doombringer. Ganims pwede rin, pero wait lang, ayun nga, yung global presence ng Nature's Prophet talagang gamit na gamit with the setup of the X-Mark plus the Ice Pot.
And masisecure nga nila kagad yung kill dito sa Spirit Breaker. So grabe struggle dito ng Spirit Breaker ha. This is supposed to be Spirit Breaker and the Ogre Magi is much richer than him no, ng 200 gold. And medyo hindi kasi naging maganda yung laning nila dito. Iniwan na nga si Jules dito mag-isa kanina. And yun, nakalamang pa rin siya ng bahagya on taking the CS dun sa may bottom lane. Masakit din talaga yung right click niyan eh. Tier 2 tower. The last outer tower na meron yung New Gis dito ay mababasag na ng Hibernate. Pero ayun, Hibernate. Now, tier 3 naman sa top lane ng kanilang kakatukin. is about to take the floor. Warriors of the wood. So may ano at wait lang, nagkagulo na nga. Swap out dito sa Doombringer, maliligtas pa. Doom, hindi pa rin siya nabibitawan, walang mana. Itong si Tropa, Spirit Breaker mamamatay na rin alongside with the Vengeful Spirit. So grabe, yung macro fire talaga na harang sila. Dalawa tatamaan ngayon ng Boundless Strike. Kaso nga lang ngayon, nasolve by dalawang heroes dito ng Hibernate. Kaso wala silang pang follow up, wala yung Doom papunta pa lang, pero mamamatay dito yung Grimstroke. Pero yung dalawang cores naman ng Hibernate are taking advantage of that, cleaning and clearing the set of barracks dito sa may top lane. Available pa rin yung Doom natin, magagamit na nga sa kung kakaso. Ang problema, napakakunat yan kapatid, hindi mo yan kayang patayin. Meron ng Heart of Taras yan, pero Ogre Magi mamamatay na rin alongside dito sa MK ng New Gis. Sandali lang, nagkagulo na. Asa na yung Lycan? Hindi, yung Torian trip ng Lycan dito, hindi tatama. Yung Sprout, basta swap in and out. Eman, delikado lagay. Pero meron siyang Aegis of Immortality dito. Vengeful Spirit naman. Delikadong konyang lagay. Aray ko po, matatamaan pa ng barel o ng second skill lang kungka at maglalaho itong Vengeful Spirit. Inkswell, walang tatamaan. Ako, delikado naman lagay dito ni M&G. Pero mas delikado ang lagay ng Doombringer Killing Spree para dito sa Jakiro. Well, nagtatatakbo ang dalawang heroes dito ng New Gis. Walang tatamaan ng Torrent. Si Jam, naku po, sa pool dito sa Ice Spot. Buhay na naman nga ulit itong si Monkey King. Pero kung bibili pa raw, up na kanyang Aghanim Scepter. Torrent magagamit. Yung Aghanim si Stop. Yung kanyang Torrent Barrage or Torrent Storm. Naku, wala nga magawa yung MK dito. Medyo hirap siya. Well, yung si Jules tamang basag lang. Trabaho lang, sir. May ship pa ako mamaya. Kailangan tumatapos. Sa top lane naman, balugbugan, only balugbugan ng mga heroes dito. Pero babak na nga yung Hibernate and New Gis. Pinabayaan na nga nila itong kanilang last set of barracks sa Tantorotot ng Mega Crips. Nako po, si Jules nagmaasim. Wukongs kuman magagamit. Barko papasok sa Wukongs at kamuntik-muntika na nga rito yung Vengeful Spirit. Dodge dito naghahabol or hinahabol ni Evans, pero nandyan ang dalawa ng tropa para siya i-back upan. Evan gagamit ng BKB at nandun na nga ang X-Mark T-Niming talaga dun sa BKB. Torrent Storm magagamit, wala pa rin tinatamaan dito. Holy moly, by Kuka, swap out. Itong si Vengeful, Touch mamamatay na rin. At ang Glipnir walang tatamaan. Soulbind, after the Soulbind walang mangyayari. Doon dalawang tatamaan ngayon sa wakas. After 26 minutes na gamit na rin. Pero enough ba yun? Enough ba yun? Lumalaban pa rin ni Nature's Prophet, pero siya lang yung mamamatay doon sa may Soulbind na merong domain. Hindi, namatay din yung Ogre Magi doon. Buyback magagamit ng Vengeful rito. Pero yun lang nga, pakonsuelo ang pagpatay nila sa tatlong heroes ngayon ng Hibernate. And they have to defend their base. Tangan, lalaki na ng mga Mega Crips dito. Sorry sa DC kanina at nando na nga. Gumugusto na nga. Grabe na nga. Itong si kuya mo, Eman Bot. Sumusorry pa sa DC kanina. Trash talk yun ah. Trash talk yun ah. Pero ayun, tier 4 towers na lang ang natitira dito. With the, mga building nakatsupoy. Pahinga ang mangyayari muna para sa side dito ng Hibernate. And they will be having a good amount of rest for them to, for them to build kung anumang gusto nilang item. Ayaw pa nila tapusin, and I do think that they are waiting for Roshan. And the estimated time na mabuhay yung Ares will be 1 minute and 33 seconds.
And check natin kung full respawn ba or full timer ba ang respawn nitong Roshan. Matahimikan. Jules, malapit na sa kanyang BKB after the AC. Nature's Prophet naman already have a BKB and Mass of Madness and working para sa kanyang Butterfly. Parang siya yung naging position 1 dito. Jakiro naman meron ng Aghanim sa Gagay. Well, Ogre Magi naman natin meron ng Lotus Orb with the Blink Dagger. Kung ka naman, ayun nga, meron ng Sanj. Pero sandali, Nature's Prophet tumitipi rito pero it's a prank lang pala. Maki King naman with the Shadow Blade and he will now go for the BKB after the Shadow Blade. Pero ayun, dito na. Siya lang ang natitira dyan. Ako, ginagawa nitong Nature's Prophet. Pag ikaw na-Eul's dyan, may Eul's ba? Ayun lang, wala. With the X-Mark. Pero yun nga, sa wakas, Spirit Breaker, already have Octarine Core dito. Pero medyo malayo pa siya para sa kanyang Aghanim Sen. I really think nahuli na ang lahat. Pero let's see, baka may Hail Mary rito na play ang New GS. Pero nandoon na ang X-Mark na spot. Plus the Barco, plus the Torrent, plus the Lycanthropist. Shapeshift, tatamaan pa ng Torrent Storm. Ang dalawang heroes dito ng New GS. Dalawa na patay dito, tatlo sa New GS, dalawa nag-buyback. Pero delikado lagay pa rin nila kahit meron silang buyback dyan. Doombringer, di pa rin nagagamit yung Doom. Binitawan na lang niya. At ang isa lang ang matatamaan, kundi ang Jakiro, pero mamamatay siya after releasing the Doom. Dieback ata si Nash dito mga kaibigan. And mapapatay nga si Tad Santori dito while the Crips will now eat itong kanilang Ancient and GG Matata. The Hibernate will be taking the victory para sa ating first series of the day with a devastating win coming from them. So grabe, talagang all of their lanes napanalo nila and sobrang laking impact ng hindi namamatay yung Kunkka dun sa early game Doom na 2 beses nangyari and hindi nga naka-rotate dun yung Doombringer to provide space sa kanyang Monkey King and also sa kanyang offlane. And we'll jump into second game. Let's take a quick break sa Emerald Emmer.